Good evening, good evening. Tagalog or English. Kasama po natin ngayon ang senatorial candidate na si Mark Gamboa. Senator Gamboa, Yun, no? kamusta pa kayo dyan? Ah, Wow, ito, oh. Senator Trillanes Oh, naman so ano ang... to binigay sa akin isang araw. Parang ngayon siya maganda isuot eh. In celebration of the in commemoration pala of the Quadcom hearing kahapon. Medyo parang gera na, parang tapos na World War II na, bro. Okay, okay. Obviously, we'll have an RM this coming Saturday sana with Sir Ronald naman. So, ayaw natin ubusin lahat ng content. But, nevertheless, there's just a couple of things I want to start with. First impressions, kamusta ng Quadcom? Ano sinabi ni Senator Trillian? Halika, halika. Halika! Rinig mo sa background eh. Hinawan talaga. Sa akin kumbaga, ang ganda nung, ewan ko kung sinasadya yun kung ganun talaga yung plano nila, na mula mula tanghali, tuloy-tuloy si Digong, papagurin nila, tapos nung medyo paggabi na, nung medyo pagod na, tsaka nila dinala tong si Trillanes, kumbaga panggulat, na humarap, tapos nandun sila face to face, parang few seats apart, o tapos doon na nilatag yung mga about sa bank account, yung sa mga cheque, yung mga kinikita nila daw mula sa mga sindikato. At kabisado ni Mayor Trillanes, kumbaga from top to bottom, kahit patalikod, paikot-ikutin, kabisado, alam niya eh. Alam niya lahat ng mga tinatago at mga baho nung pamilya Duterte. Kaya gano'n na lang siguro napikon itong si Digong kasi hindi niya madarag eh. Sanay si Digong na dinadarag yung mga congressman, yung mga ito si Trillanes wala talagang takot eh. Siguro the congressman could learn a few things doon sa naging pagharap ni Trillanes doon sa Quadcom. Yeah, I mean, do you think this Quadcom was far more incriminating kay Digong? Obviously, you had that statement from Malacanang na, yun pala you're more than welcome to go ahead and have yourself arrested by the ICC. And if ever ICC goes forward, we're more than it. I mean, obviously, ito na naman si BBM, the usual conflict avoidance. Sabi niya, we're not gonna cooperate with the ICC, but if ICC wants to cooperate, essentially, we have no choice but to cooperate. Ayun na naman si BBM eh. But at least alam na natin in direction of the wind, di ba? Na if ever go Mm. ng because of course we know behind the scenes that there's a negotiation going on, di ba? So yung mga DDS natin na galit sa atin, hey Darren, sabi mo September, pa sabi ko, relax lang, relax lang. Papunta tayo diyan. Baka September next year nasa kulungan na si ano. So relax lang kayo diyan. Mahaba pa ang boxing kaya matagal pa sa pwesto si BBM kaya mahaba-haba pa yung boxing dito. Unless hindi siya makapasok na ibang usapan yan. But do you think but bro, do you think na yung this hearing was far more impactful? Obviously Senator De Lima was able to spread their wings, essentially lay out their case. Tinabi na naman sila ni Digong, may mga paganyan-ganyan pa si Digong kay De Lima eh. But I think De Oo, Lima was very confident. inambahan pa itong si Leila de Lima na kababaeng tao inambahan pa. That's a bad look din kay Bastos Digong. talaga siya. Kahit na Bastos sabihin talaga si mong Digong. macho man and we Filipinos don't don't appreciate that. Lalo na kung if it's an older woman lalo, 'di ba? So medyo pangit na look 'yun sa kanya. Sa akin na ang maganda nga is sinasabi din ng iba na harap-harapan na naipakita na lahat ng mga pangaharas, lahat ng mga peking mga witnesses, lahat ng mga peke na mga kaso na inano kay De Lima. So parang this is the trial that not sure if we're going to get eh. That might be the closest thing that we're going to get to Digong on trial kung sakaling habang hindi pa dumarating or hindi pa nagpa-prosper yung mga kaso sa kanya. So para sa akin it's a good moment din for De Lima na maano siya, ma-exonerate siya. And tinanong si Digong, 'di ba? What do you think na ganyan-ganyan? Sinabi ni Digong kung ano yung sinabi ng korte, yun yung that's true pero yun nga wala pa rin he's still unapologetic parang ano pa rin mayabang pa rin and sa akin lang parang masyadong matagal doon si former Senator De Lima. Parang mas maganda siguro dinala siya lang siya saglit tapos inulat parang masyadong babad eh.
Yun lang yung medyo Yeah, ano baka ko, comment they were ko. looking for that look, 'di ba? Baka parang sinadya talaga na naligay sila doon para para glued to the TV ang mga tao kasi magkatabi yung dalawang magkaaway eh. Parang Oo. alam mo yung gano'n, yung parang ano yung visual Mm. provocation ba 'yan? Is that part of Visual. the Oh. Pero aesthetic, I think no? To keep she has people gone through interested. enough. Parang sa akin siguro it would have been enough kung may isang oras, isang portioning sa kanya, ganun. Tapos lahat na iba to. Tapos ano na, then she could exit na para hindi na siya nakababad doon at makinig through all of that hours. Si Digong paulit-ulit yung mga paulit-ulit niyang linya and yung mga I will hang myself. One iota of truth, yung mga ganun paulit-ulit na she had to deal with katabi si Pero Digong. maganda nandun si Senator De Lima kasi na-distract si Digong. He didn't see the punch coming from Trillanes. Di ba? Kumbaga na-distract siya eh. Kainis siya kay De Lima. Biglang, wow, biglang may ano pala doon sa kabila eh. Yung Di reaction ba? ni Dilima is priceless eh, no? Oo. Sa akin ano eh, napakadaling i-debunk yung mga nilalabas ni Trillanes eh. Pirmahan lang yung waiver. Kung wala talaga yung mga pera na yan, pirmahan. Kasi 2016 pa na issue yan eh. 2016 pa siya hinahamon na napirmahan yung waiver para maglabasan na kung Yun nga yung yung totoo naging ba yung pera basis na na yun o pagsara, hindi. di ba? Kaya nga doon nainis ang Digong sa ABS-CBN, di ba? Yung, ito yun, di ba? Dito talaga Oo. nagsimula eh. When Trillanes, binubuking niya na sabi niya, itong pamilya talaga na to ay illegal talagang ginagawa. Diyan talaga nagsimula. Well, except Duterte got round one because he became the president. But now, who's on top, di ba? I mean, Trillanes is still Mm. strong and young and knock on the wood, andun pa rin ang momentum sa kanya. Habang si Digong, ewan ko. I mean, don't you think Digong look a little... Ang tapang pa eh, di ba? Tomorrow I will have my lawyer, yung sa waiver, I will sign it, ganun ganyan. Kaso nung na-corner siya, we could have it done tonight, di ba? Tapos pwede mong pirmahan. O biglang doon na, anong kapalit? Biglang may kapalit na. Sampalin na mo. Sasampalit. Tawa ako ng tawa habang pinapanood yun. Sasampalin. Ang lapit nila sa isa't isa. Yung kasi problema eh, parang Tapos parang gitna ano pa yan, si mga trolls Delima. yan eh. Si Delima pa yung gitna. Parang, wait lang. I'm not sure. Tapos andun yung mga shell joke na mga mababait. Pero nung nag-aasaran na, sumama pa yung mga alalay ni Digong, di ba? Yung mga, yung mga, Oo. ayoko na magsalita. Oo, di ba? Yung Parang, mga, parang tinuturo gano'n-gano'n pa pa eh. si Tinuturo pa si Delima. Trillanes. Hindi naman si Trillanes yung nagsimula. Si Digong yung unang nagsabi na sasampalin niya and ano niya, 'di ba? Nakakalimutan nga na Trillanes is still kumaga matipuno pa rin at still Ayan na yung mga very tatlong youthful and matatandang ano. yan. He can take care of all of them sabay. Wag lang madamay si Senator De Lima kasi i-pitch siya ng mga, alam mo naman, medyo na-surround si Madam. Tapos yung ngiti niya, no? Yung ngiti ni Sentry, no? Yung ngisi niya doon kay Digong eh. Na, he must be enjoying. Ewan ko lang, yun ang iniisip ko eh. Bro, Kung ano na nai-enjoy yan? kaya, Ano na siya, profile pic na siya on Twitter. Ang dami ko nakikita yun ng profile pic nila. Nakaganon si Trillanes. Halika, tara. Sige, sampalin mo ako. oo, halika. Parang troll, 'di ba? Na ang yabang-yabang sa keyboard. Tapos yung pala in person, biglang ano na, biglang tiklop na o biglang hindi talaga sila aatrasan itong si Trillanes eh. Pero sana mas maraming ganun. Sana mas maraming ganun yung gawin ng Quadcom. Hindi yung kasi I was worried eh nung mga hapon watching yung isa-isa siyang ini-interview nung mga Makabayan Black, nung mga ibang mga congressman na lahat yun papaikutin lang niya eh. Tapos gumagawa lang sila ng maraming sound bites na pwedeng gamitin nila Digong at ng DDS eh. Pero nung nangyari yung kay Trillanes, yun talaga yun yung naging memorable nung araw na yun eh. Kaya score for the Quadcom. Diba? Oo naman. At saka, Naka-point sila. Yun ang pambawi nila. I think, Nakabawi sila doon. after all the bashing that Sentry and I got the other month, I think now I think things are moving in the right direction. Kasi nakikita ng tao saan galing yung sentimento ni Senator Trillanes. Imagine what he has had to put up with, di ba?
Ngayon, syempre, hindi na nakakatakot Mm. si Digong. Matatawa ka na lang sa kanya. But imagine, he was like that also to Trillanes through 6 years na pwedeng patayin si Trillanes all those years. I mean, ganun Mm. kasimple lang, di ba? Totoo. Although, poging-pogi rin si Senator Trillanes ngayon, yung beshi niya, Marco Rubio, Secretary of State. Yakan na naman yung mga DDS. Hindi ko alam kung narinig mo yun, bro, yung narrative ng mga DDS na they were rooting for Donald Trump. Kasi daw, pag si Donald Trump nanalo, he will rescue his very good friend, Rodrigo Duterte. I'm Duterte. sure if you He will ask stop Trump, the war. May ganun pa sila. We stop the war with China. ano ka, O hindi nila Ukraine ba? alam, simula ng panibagong trade war na naman. Trade war, puro mga China hawks nandyan, Marco Rubio, si Waltz. I mean, it's gonna be a team of China hawks. Si Elon Musk lang hindi China hawks. So let's see. Ako, kutob ko bro, kung ganyan kagulo yung appointments ni Trump, magkaka-unity team rin sila after a year. Magwawatak-watak yung Republican Party. Sobrang Hindi mo nakita this morning, grabing reaction kasi yung appointments sa National Intelligence, si Tulsi, di ba? Yung appointments sa Department of Justice, Tulsi oh my Grab. God, sobrang controversial na yung mga Republicans. Sabi nga ng ibang mga alt-right kong mga ka-Twitter, sabi nila, something like, we were looking for change but not this kind of change. Yung mga ganon, di ba? Ang drastic, no? Oh, And grabe, yung masyadong posisyon ni grabe Elon daw. Musk, cabinet secretary ba yung equal nun? Dahil magkakaroon siya ng conflict of interest, they'll make him parang ex officio or informal. Kaya kasama niya si Ramaswamy, si Vivek. Si So Vivek will be Ramaswamy ang official. secretary. So they'll be so Pero si Elon mas malamang ang magpapatakbo. well, they're both strong personalities. Let's look at that. Ako, hindi ba nakakatuwa? Gusto mo ng government efficiency pero dalawa yung boss? Like, parang ang overemployment kaagad sa taas pa lang. But that's because si Ramaswamy will have no problem, si Vivek will have no problem in terms of direct employment kasi wala siyang big businesses na involved. Pero yung SpaceX kasi may $10 billion of projects. So obviously may conflict of interest. So I think he'll be kind of an ex-officio informal de facto head. Let's see how these things are gonna go. But at least Senator Trillanes should feel good about kasi China Hawk din si Senator Secretary of State, Trillanes. no? Si Marco Rubio, he was very supportive of Senator De Lima. He passed a resolution in the Senate of US back in 2018 and 19 about this. And may sinulat din siya last year about dapat tulungan talagang Pilipinas. Mahalagang bansa ito. Hindi pwede na makuha ang China ng Pilipinas. Mga minerals resources natin, access natin. So, interesting times, bro. But before we go to elections, and I ask obviously about you, di ba? Your campaign and all. Do you think that hindi naman naumay ang tao. Ang worry ko lang dito is natutuwa masyado ibang congressman. Wala akong sinasabi na ginagawa nilang free airtime ito. Baka hanggang February na ito. Di ba? Parang I hope hindi mangyari. Baka maumay na yung mga tao. Hindi naman kasi kasi more local races naman lahat ng mga congressman na nandun. So, wala din siyang But they direktong may have effect ambition like you to The run for same way na higher office. sinasabi ni Trillanes, na yung away niya with Digong, walang masyadong direct effect doon sa laban niya sa Caloocan eh. Kasi minsan nakakasama ako sa pag-ikot, walang walang naririnig ako na anything na tungkol doon eh. So nahihiwalay ng tao. Ayun tingin ko naman, it's more on syempre being on the good graces of the president and ni speaker. And gusto ko naman ng batiin. Happy birthday kay Speaker Martin Romualdez. So happy birthday. Alam niyo, ito lang gusto ko lang sabihin para he gets a lot of alam mo na from the DDS and even from the opposition, from Pinks. Pero in fairness I never thought in 100 years na itong Congress would be ganyan katapang to face Duterte. Di ba when we were talking about this last year, parang hindi pa rin ako makapaniwala that yung mga congressman would risk yung mga bashing na nagagawa sa kanila ngayon, yung pambabash sa kanila ng mga DDS, and actually make the Dutertes hold them accountable dun sa mga ginawa nila sa term nila. And that's a large part of that is on Speaker Martin Romualdez. So yun, in fairness to him. Well, in Diba? fairness, he is very organized and disciplined how the Congress is being handled and all. But obviously, the counter argument would be, obviously,
Hindi nyo gagawin yun kung hindi nagwatak-watak ang unit. Mm. I mean, but let's see how Mm. things are gonna go, no? Whether there'll be impeachment filing also against Sara. Because Sara was also there sa drama, di ba? Nag-walk-in pa siya to help si Daddy, parang pagod na si Digong, Oo. parang, di ba? May mga moments din na ganun si Sara. Mm. Tapos sakto sinervan siya nung ano no, nung sa good governance no. Wala siyang kawala. Sa 20 naman yung kanyang ano, yung kanyang hearing kung magdadalo siya. Yun nga, Hindi, pero like, yung sinasabi ko nung previous week yung impeachment sinabi ulit ni Trillanes doon sa hearing kahapon. Kapag nag-impeachment kayo, in-impeach nyo si Sara, mawawala yung bank secrecy. Pwede kong patunayan na lahat na to totoo. Hindi nyo na kailangang hingin yung waiver na ayaw namang ibigay nitong si Duterte. Yeah, that's gonna be the lock that opens all gates, diba? Either impeachment or any criminal case that could disqualify him. So, actually, maraming vulnerabilities. But nevertheless, looking at the experience of Donald Trump, kaya ako, I've been worrying na if there's one thing we should learn from Donald Trump's comeback, without exaggerating kasi 50-48 yung split, is that pag nag-survive ang mga populist ng yung hibernation time, yung low time nila, pwede sila mag-comeback with vengeance, lalo kung mukha silang biktima. So I think there's a part of the Dutertes that is hoping they can paint themselves as the victims of a Philippine deep state, di ba? Katulad ni Trump, because Trump was And sa very... akin isang important lesson din doon kay Trump is to get to the root nung kung why Trump is popular in the first place At pero yung kay Biden siguro hindi nila na-address yung mga concerns na talagang yun yung reason bakit nagta-Trump yung mga tao So, it's the same could be said about sa mga Dutertes. Kaya kung ang problema ang isang rason ng mga tao for liking Duterte is yung war on drugs or yung war on, for example, NPA. So, Marcos should show na even under him, kaya niyang gawin pareho yun. Kaya niyang he could duplicate kung ano yung ginagawa ni Duterte without breaking the law, without tokhang. Wait, let me At ask you on kasama that. yun dun sa mga Oh, that's a good kasama point. yun dun sa mga isusulong ko sa Senado. Yung what do you say about the we'll discuss the elections also shortly. Yung kay Secretary Remulla's speech about war on drugs the other day. Si Kristan impressed na impressed siya eh. Parang he was thinking finally something is being said. Also last week si Barbers, 'di ba, dun sa opening niya si hearing, pinakita niya ito yung mga ginawang operations ni BBM, wala masyadong namatay, halos wala, pero ito ang daming nahuli. Ito kay Digong bara-bara, daming namatay, questionable, ganyan. So, do you think finally they're putting something together in terms of a kind of a community? Oh, hindi ko sinasabi si Barbers is doing this for BBM, but I'm just saying, at least ngayon nalalaman ng tao na, oh, may ginagawa rin pala si BBM, di ba? And Remulla making that intervention press conference. What is your reading of that? And ako alam ko din naman yung mga alam ko din naman yung mga magagandang results na from, for example, yung BIDA campaign ni Secretary Abalos, yung immersion ng mga police sa mga communities kung saan maraming mga drug pushers, it's yielding good results. Yung presentation yun ang importante how you present it ang gusto kasi ng tao yung matapang, yung rough, yung kung ano yung nakukuha nila kay Digong, give it to them. Yun ang sa akin. Kaya, have I told you yung isang plataforma ko na tungkol dyan? Oh, let's talk Di about ba? your okay, let's talk about you, brother. Kamusta Sige. ang Senate race? Mas mataas ka yata, mas vote wisely for Mark Gamboa. Nakita mo yan yung sa peers? Kamusta? Yeah, mas mataas ako kay Vic Rodriguez, in fairness. OMG. OMG. Mas mataas ka na Oo. kay Edu Manzanas. Pero hinahabol ko pa rin si Philip Salvador tsaka si Kibuloy. Oh my God. Yun Pag man lang, mahabol mo medyo yung mga masaya yan, na ako brother. kung medyo Wait, mahabol ko sila. wait. Is Kibuloy running? For Yeah, Senate? Senado, di ba? Oh my God. Nandun siya sa survey. Oo, mas mataas siya sa akin ng mga 2%, ganun. Oh my Kaya goodness, yun ang brother. target ko, mahabol ko pa. SMNI. Kaya siguro, try kong as many news outlets as possible. Have you seen my interview sa Bilyonaryo? Hindi pa. With Ellie, no? With Ellie. Have you watched it? Hindi pa. No, hindi Hindi pa. pa masyado? Wala akong sa Oo. YouTube ba yan, bro? Sa YouTube Send ko ba? sa iyo yung link. Pero Oo, ang sa ganda, YouTube yan. nung takbo nung interview ko. Maraming salamat sa Sinong Bilyonaryo. host? Sinong host? Si Karen Jimeno.
Si Karen, yeah, si Si Attorney Mel. Attorney Karen, yes. Ikwento ko yung sa bilyonaryo kasi nakakatawa eh. Dapat sinabi I mo, got beshi niyo ako, si text. Ellie rin. Oo, oo. Game yun. I got a text message from yung ano nila, yung staff nila the night before. So pagpunta ko nung umaga doon sa kanilang studio, laking gulat ko nandun si Ellie San Fernando that you met the other day. Number 15 sila doon sa survey na yon kung saan nag-39 ako. So kami pala yung guest no, Wait, number that 15 morning. sila, pero ano yung share nila? Kasi hindi naman yan sa top 12 sa 1%. So kaya nila, kaya nila. Nasa 1%. Kaya, pasok. Oo. Oo. So, sakto na kaming dalawa yung guest about vloggers running for elections. Tapos nung ako na, ang ganda din ng takbo nung ano. So sa mga hindi pa po nakakapanood, nasa YouTube siya ng Bilyonaryo News Channel, yung sa amin ni Ellie. Pero merong part doon kasi they would show me pictures. Tapos I would explain. So pinakita yung picture yung dalawa ni Ronald. So syempre, ano, puro OMG. so sinabi ko yung ano, yung RRM. how we started, ganun. Yeah. Tapos tinanong ako, how do you identify? In-explain ko, I'm color blue, pro Isko, pro Vico, ganun. O tapos nung nilabas yung picture ni Harry Roque, sinabi ni Karen, you were also once parang as the son of Harry Roque, parang Well researched napagkamalan. pala eh. Ang Well sabi ko, researched. ganito sabi ko, may I get this chance to send a message sa TV? So umarap ako sa TV. Sabi ko, Tatay Harry, kung nasan ka man, Sumuko nandito ka na. ako sa Bilyonaryo. I'm Sumuko. running for senator. Sana proud ka sa akin. Okay, so Akala ko sabihin mo, I was Tay. able to deliver that on Bilyonaryo News Channel. At masaya ako. Pero yung mga ibang plataforma ko, yung mga ibang gusto kong mangyari, nailatag ko din naman at nasabi ko din naman ng maayos. So mukhang that's the way moving forward for me. Kampanya-kampanya ng konti sa mga kaibigan natin, sa mga mga imbitahan tayo, tapos try as many to make the rounds sa mga news outlets as possible. Good, Yun. bro. And Tapos then of course, tinanong ako, meron dun sa interview, matutuwa ka din. Tinanong kami dalawa, sinong idolo niyong politiko? Tinanong kami. O si Ellie, sinabi niya, hindi, ako wala eh, lahat parang binabanatan ko. Tapos ako, tinanong ako. O tapos, nag-isip ako ng 1 second, nagsalita ako ulit. Speaker Martin Romualdez. Gumana. may bagong tatay ka na. Wala na si... Kaya dito natin medyo controversial. Tinanong ako, seryoso ka ba? Oh, hindi. Kasi ang daming ayuda. Tapos yung sa mga Quadcom, sa mga gano'n. Gano'n ako. Wait, Pero of bro, course, bro, 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 si bro, Vico, wait. si Parang Isko. hindi natutuwa yung nasa shirt mo. Parang yung picture nasa shirt mo, hindi natutuwa. Martin ka ng Martin. Sana si Sam. Sunny naman. Sabi ko, of course, Isko, Vico, Trillanes. O, sinabi ko din sila. Pero ano yun, kasi birthday, happy birthday ulit. So, yun. So, nalatag ko yung mga ibang platform. Meron ako tagline. Kasi sinabi nyo, kailangan ko talaga ng tagline na mas maiksi eh. Yun, wag yung Kaya pinag-isipan ko mabuti. manifesto. Oo, hindi parang manifesto. So, ang pinaka-basic ko na, pinaka-linya ko that I will try to grow and try to expound. Hashtag, payamanin ang Pilipino. Parang gusto, So may dagdag ako, hashtag Eddie Hill. UBI, no? UBI. Hindi, pero that includes Bayaran ko utang na giving them more opportunities for jobs, tapos pagkakakitaan online, tapos ano din pasok din doon sa sa mga online kasi yun naman ang malaking opportunity to make money eh. If they could learn how to make money online, so malaking opportunity yon. Tapos yung kay Ellie, kasi si Ellie is provincial rate, gusto niyang buwagin eh. Ako mas ano yung sa akin ng konti, mas maliit yung scale. Ang gusto ko lang muna is to have, di ba meron tayong NCR rate? Gusto ko lang ipantay yung NCR rate for Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. So maybe have a Mega Manila rate. Para if you live in Maykawayan, Marilao, Balance you don't Luzon, have parang to... ganon. Balance Luzon, Ha? parang balance Luzon, ganon. Yung parang No, NCR Mega plus Manila lang. Batangas.
No, na yung malalapit lang, Bacoor, Imo, Santa Rosa, San Pedro, to have a mega, yung para yung rate doon, pareho na sa Metro Manila. So if you live in Santa Rosa, yung minimum wage mo, pareho na ng minimum wage sa Muntinlupa. You don't have to go all the way to Muntinlupa para lang magka-minimum wage na sahod. So hopefully, mas madede-congest yung Metro Manila, mas uusog palabas, and masusubukan natin kung gaano maapektuhan yung mga negosyo doon, kung gaano so at least kesa yung outright isang bagsakan, walang provincial rate, Mega Manila rate muna. 'Di ba? Hindi NCR rate, make it bigger Mega Manila. So if you're from Cabuyao or if you're from Los Baños, pag pumunta ka ng Calamba or Santa Rosa, NCR rate na, mas malapit. You don't have to go to Metro Manila. So Talagang yung Mark, mga ganong mga pang NEDA policies secretary na yung gusto vibes nating natin ngayon. isulong. Pang NEDA secretary yung vibes natin. No, but bro, I like how as we get closer to the elections, nagka-crystallize yung plataforma mo. So, I'm sure Oo, ready for the oo, and debates once malaking they tulong come. nyo doon. And you want to hear may sagot doon Jingle? sa kay Duterte? Alam ko may jingle ka na. Wala pa. Yun ang medyo napag-uulian ako. Pag magkaroon ng chance, tanungin ako, Mark, ano pa ba yung plataforma mo? Ito sasagot ko. Ito, i-ready mo lang din yung audience mo. Mark, anong plataforma mo? Gusto ko pong ibalik ang panibagong drug war. Yun ang- Grabe! Pang, pero, yung drug war ko, walang EJK, walang tokhang, walang pulis na nagdi-distribute ng shabu. Ang gusto ko isulong is i-triple yung budget ng PIDEA. Kasi parang napapabaya yung we all talk about yung sa drugs and all that, pero yung PIDEA pareho lang eh. I want to give them triple na budget, mas maraming tao, malalaking armas, mga bulletproof hammer, the latest surveillance body equipment, cam. Lagyan mo ng body cam. body cam, lahat ng kung ano yung meron sa Amerika, yung DEA nila, gusto ko nakakatakot yung PIDEA. So that's what I'm saying dun sa na pwede mong pang-counter sa mga Duterte. To show the people that you could still be tough, you could still be talagang parang mukha kayo nakakatakot talaga na parang makikipaggera talaga kayo dun sa pero without breaking the law, without yung mga extrajudicial and yung mga contract killings at mga kota na yan. So, kailangan tapatan mo ng ganun eh. Kasi maghahanap ng tao at mako-compare. So, drug Kahit na war yung sa minus figures, digong. Drug war minus digong, essentially. oo, minus na EJK. Pero ano pa rin, kumbaga, malakas pa rin yung sapak. Kumbaga, ramdam ng tao. 'Di ba? Pag kunyari pupunta sa mga informal settlers na area, makikita mo sila doon parang military, nakabantay doon, nakaano doon. 'Di ba? So at least mas ramdam nung tao na yung gobyerno hindi naman pinapabayaan yung laban sa illegal drugs kasi problema pa rin naman kasi talaga siya. At Pero yung mostly epekto kasi naman bro, yun yung imported yan. yan yung hawak ni Dudu. Pero yun nga, most of that is imported problem. Yung mga chemist galing sa mainland, yung mga sindikato, mga ganun. So you really have to help the PDEA to deal with yung mga high value targets na ganun, di ba? Next level. So I suggest bro, siguro if ganun yung tagline mo, talk to yung mga experts dito, legal experts. I mean, sila Justice Carpio, marami rin alam yan kasi nasa Supreme Court dati yan. They also had to deal with this issue. So kausapin mo rin mga prosecutors, mga ganun bro, para solid yung datos mo. So I think you got the Para right solid, no? sensitivity. Oh, maganda Yung yung panibagong sensitivity drug mo. war. Yes, bro. How to do it the right way. The How to baby do it without the the right way. bathwater. Yun eh. Hindi mo pwedeng Oh, sabihin sa tao na o ganito dapat, o soft dapat, ano dapat. Hindi eh. Gusto nila yung rough na approach eh. yeah. Bigay natin. Bigay Diba? natin. So, yun ang isang way para Okay, ah. ma-counter yung So, isa din sa mga pinaglalaban ko pag pumasok sa Senado. And then bro, so by next, kailangan mag-start na to go to the provinces, mga ganon. Kanina, nasa Bulacan ako. I'll start, hometown ko kasi. So, I Right. met with the Vice Gov Alex Castro. Oh, Shout nice. out, Vice Gov. So, yun, right now, I'm connecting with my friends first sa iba't ibang mga probinsya
Tapos siguro magsisimula ako Metro Manila tsaka nearby provinces muna. Like kaibigan ko din si Christian Yap sa Tarlac. So I might start there also. Tsaka Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas. So yun muna siguro this year. Ikot-ikot muna. Try ko Kapag sumama magkaroon ng later on, konting ha. traction, and then Sama ako. Next time ako yung vlogger. Ako yung Mark Gambawan nyo. Pag ako yung Mark Gambawan nyo. sige, sige. Hello guys, andito pa kami. Kasama namin yung mga senatorial candidates. Ganun ako. So, para. Yari That's kayo one na. big reason kasi kapag naisip ko kung magba-vlogger na naman ako this election cycle, gano'n na naman. Nasa baba ako, nagko-cover na gano'n, no? Wala namang masama doon. Okay lang din naman yun kasi trabaho ko naman yun. Oh. Pero this Pero, time, nasa stage ako. pero Di bro, ba? honestly, kasama ba ito dun sa 40th birthday ano mo? Parang, was that like a resolution? Parang ganon? Did you have Hindi that? naman, hindi naman. Hindi, one big ano talaga is ano eh. Isang one big inspiration talaga yung pinag-uusapan natin ng isang araw si Phidias, 'di ba? So kung ano man ang maging resulta doon after, 'di ba? Ano niya na 'yon, that's his mga decision niya yun to make. Pero doon ako na ano yun, oy, parang pwede ah. Kung nagawa doon, posible kaya dito. So I just wanted to see for myself. I wanted to experience kung paano maging politiko, and I enjoy campaigning. I enjoy the campaign. Yun talaga something that I realized back in 2022 nung nag-iikot kami nila Isko. Masaya. Kasi the energy, yung tao, tapos parang fiesta, tapos yung you would meet the mayors, the governors, the congressman, lahat. Iba eh, iba yung atmosphere pag I enjoy it lahat. Kaya I want Yan to ang gusto ko experience sa'yo, it bro, eh. ngayon. Good vibes ka, eh. Yan ang gusto ko sa'yo, bro. Good vibes ka. Kasi, di ba, favorite ka ng mami ko? Mas favorite. Good vibes ka Thank kasi, you, bro. thank Tsaka you. you're open to possibilities. Open to good possibilities, Oo. hindi pa cute. I mean, feeling na ganyan. Yan ang gusto ko sa'yo, bro. Dahil sa, in fairness, dahil sa'yo, mas open din ako, di ba? Medyo mas kalog na rin ako. Mas, ano. Kaya nga, perfect yung tatlo tayo ni Ronald. Eh. Puro tayo mga, Oo, eh. eh. All sides nako-cover. Exactly, Di ba? brother. So, I'm proud of you. Continue to do that. Maraming natutuwa sa'yo. Marami tayong mga OFW din from Qatar, New York. Sabi nila, Mark Gamboa kami. Abangan namin yung mga debate mo. So, Thank you, thank you. May abs- papakita din ako sa iyo, Richard, kasi di makikita ng yes, naka-live audience brother. mo ngayon. Gano'n naman may labas natin. Meron akong alternate color. Kasi meron akong Ano? blue na polo, di Dilaw! ba? Yung may suot-suot. Nakita mo na ba tong alternate Uy, ko? ang dilaw Oh, di ba? naman. Ang ganda. Dilaw. Parang tagal natin walang dilaw. Parang that's a beautiful yellow, bro. That's like a good vibes yellow. Like sun, Di ba? highland yellow. Yung Ang mga... golden eh. Golden yellow Oh, eh. golden, Palmiano brother. gold yellow eh. Oh. Galing, galing, bro. Saka Sige, wala na kasi nag-yellow ngayon. totoo yan. Baka mas mapansin ako, di ba? Actually, So parang alternate color ko to. di ba sabi ni Sir Ronald, ano pa rin siya? Siya yung tunay na dilaw, something like that. Like parang siya yung Oo, OG. oo. Kaya Baka nga eh. gusto niya, bigyan mo rin ng ganun para tatlo kami magsuot ng Margambo. let's Pwede, let's pwede. do that, Pagawa brother. pa ako ng ganito. Namiss ko yung Pagawa pa yellow ako ng ganito. Tagal eh. Tingnan mo, may Bruce Lee pa akong yellow Hmm. dito. Oh, see? May Bruce Lee ako na naka-yellow. Oh, di ba yung Dragon, yung ano, House of Oo Dragon. nga, no, yellow, no? Oo. Oo. Masyadong na ano yung na-demonize yung color na yellow. Pero it's nice, oh. Oh, it's so Masarap sa time. mata, It's eh. so yeah, it's time to move on, Diba? bro. Of course, Oo. 100%. Tanong ko na, kamusta naman ang Manila politics? Mukhang yung mga balita ko medyo controversial na naman sila Versosa. Nag-ano daw Oo, sila yung dito sa, sa yung sa marathon? New York Marathon, no? Oh, inaway pa yung, Na alam mo yung guest parang hindi natin daw si Attorney tinapos. Star. Naalam mo si Attorney Star, inaway-away siya kasi may sinulat siya ukol siya, marathoner, legit yan. May sinabi siya na allegedly daw, nag-shortcut daw. Nag-press conference daw itong Mr. Front Row. Parang kawawa daw Oh. sila, kawawa na yung family nila, charot nila, ganun, ganun. Ano bang alam mo, bro? Kasi kayo kalaban kayo, di ba? Like, wala bang intel sa Hindi, kalaban? pero nag-explain din si Rian eh. Nag-explain din si Rian na kung bakit Anong, daw ganon. Meron anong pinakita dyan? siyang email 8 hours from the sila. organizers. So to be honest, I don't really know kung sino ba nagsasabi ng totoo, kung talaga bang dinaya o hindi. Sinasabi ng iba, dyan pa lang dinadaya mo na. Yun nga, kaya Pero feeling ko na-hurt sila na marathon pa lang, medyo ano na, alangan dinadaya ano mo na. Oh. naging Pero mayor pa yan. may sinabi naman si Rian explaining their side. So hindi ko na din hindi din ako masyadong nagpe-pay attention. But you're paying attention in Ayun. Manila elections, right? I mean, may Oh. laban pa si Versosa kasi I'm hearing a lot from
yung mga tao, hindi, ang lakas daw na, yung may mga videos daw siya na ganun, people essentially eating from his palms, yung mga ganyan vibes. Ano yun, or ano lang, social Ako, media medyo charot lang bias yun. yung answer ko. Medyo bias, Hindi lang, syempre, it yung doesn't answer have ko to kasi be nasa biased. isko I ako. Pero mean, kasi, oo, ano ko kumbaga, tawag dito, nasa ground ako parati sa Manila. Ang kausap ko mga chairman, mga tao, mga ano, hindi pa ganun karamdam eh. Hindi pa talaga eh. Maski sa pera, I'm not sure maski sa hindi pa din ganun ramdam eh. Kasi alam mo 'yun pag ramdam mo pag may isa talagang may bumuhos talaga ng 'di ba ramdam sa chairman pababa sa ano. So hindi ko sure kung kahit pero nga parang siguro sa grabe, daming Sampaloc pera eh. mahihirapan Daming, siyang manalo sa sarili niyang district eh. Doon pa kaya sa Tondo, kay Isko. Doon pa kaya sa Santa Cruz, District 3, kung saan din malakas yung asenso. Sa District 5, kung saan malakas yung mga atsensa. So, tinitignan ko sa District 4, doon ako nakatutok about kay Sam. Kamusta ba siya dito? Kamusta ba siya? So, meron siyang isang konsehal na nakuha na tumatakbong congressman. So, maybe yon may hatak siya ng konti doon. Pero hindi ko pa nakikita na him being competitive doon sa Sampaloc, sa District 4 eh. It doesn't mean na naman na he can't, hindi siya pwedeng tumaas. Depende naman sa gagawin niya. right. Pero pero si Mayora ang nangyayari naman yung 2025 budget masisimula nang magamit so yung iba doon that could be Wala alam mo tayong naman yung sinasabi, makinarya wala tayong makinarya of the neutral incumbent na yun na lang millions, ang simple neutral terms na lang is makinarya ng millions. incumbent di ba so Yeah. yun Yeah, I ang mean, I'm just trying to understand why is this guy. I mean, he seems to be spending a lot of money on this race. Like, mukhang wala naman siyang parang chance. hindi I mean, why was parang pakit lang yun? I would give it to him napakagaling ng social media niya. Napakagaling. Showmanship lang Pero yun. mukhang targeted eh. Yung gastos targeted doon sa bawat social media na pasabog eh. Pero yung talagang Theatrics ramdam mo na to. sobrang laki na. Hindi ko pa ramdam eh. Theatrics. And oo. Kasi marinig mo yun eh. Marinig mo yun kung saan umiikot yung pera. Yeah. Kung saan umano yung pera. May mga races ngayon na ang kalaban niya is bilyonaryo. Yung pasok ng pera, kitang-kita mo, ang dami. Ang Correct. daming yung daming. Pero yung kay Sam, hindi eh. Hindi ko talaga makita pa eh. Baka ilalabas pa lang niya o baka ano pa lang niya. Pero so far, targeted. And ang ganda kasi yung impact nga sa labas ng Manila, akala is doing really well. Pero pag nasa loob na ng Manila, hindi pa din masyadong maano. Si Rose Merong pa. isang update ako. May isa akong update pala. Um, have you heard of this guy, yung si Makagago? Hmm. You Mak- haven't heard of him? Hindi. Makagago. TikTok ba yan? No, YouTube, pero meron din siyang TikTok. So, itong si Makagago, ikwento ko lang din. Siya ang pinakamalaking YouTuber na sumikat kakadis. So, pipili siya ng celebrity or ng online tapos i-diss niya, i-real talk niya, doon siya sumikat. Yeah, that's the Okay? easiest way. That works always. Yeah, that always works. Yeah. Yes, 'di ba? Ganong style. And he's the biggest. Siya pinakamalaking ganon. Tapos napasok siya sa politika recently. Napasok siya. Tapos hindi ko na lang sasabihin din yung mga content niya, pero isa sa mga content niya is targeted against Isko. So meron siyang mga inamin niya boy benta, mga ganun, mga hirit niyang ganon kay Isko. Pero the other day, inamin niya na kasi ang topic is bayaran. Sabi niya, bayaran daw ako? Oo, bayaran ako. I'm the highest paid political vlogger sa bansa. Gumano siya. Oh, which is ngayon ko lang nakita din na umamin na ganun. Tuwang-tuwa naman yung mga niya, mga supporters niya na galing, umamin, ganun. Sabi ko nga, nakakatuwa nga umamin ganun. Pero paano naman yung mga kliyente mo? Parang nalaglag mo naman. Nilaglag mo naman yung mga kliyente mo. Di Kasi ba? obvious kung sino yung in-attack niya, yung kalaban most likely yung nagbayad sa kanya. Oo, yung binibuild up niya, di ba?
highest paid ka nga, unprofessional ka naman. Diba? Ayun, Yun ang, ano yun yan, ang, BRI na yan. Nagbabayad pa naman yan. yun ang, oo, Lang. yun nga ang issue doon. So, yun yung nangyayari sa mundo namin ng mga vloggers. Kasi, ang nangyari, pinagtuturupan niya yung mga ibang vloggers na sinasabi niya, bayad daw. Bayaran si ganito, bayaran si gano'n. So, sumasagot tuloy yung mga vloggers isa-isa. Kaya medyo nagkakagulo-gulo. Yun lang. Sabi ko nga, ano naman, kumbaga, hindi na niya inisip yung mga kliyente niya na nagbabayad sa kanya ng malaking malaki daw kasi highest paid daw. Di ba? Parang nilaglag naman niya nung umamin siya na bayaran daw Siguro siya. na pikon-pikon na yan. Usually, mga ganun, pikon yan siguro or something. Na pikon siguro kaya Oh. kailangan niya mag-flex. Last part, bro. Of course, we don't want to ubus everything kasi marami pa tayong pag-usapan. RRM naman with Sir Ronald Liamaso. Bro, kamusta naman ang ano mo, vibes mo? Anong feeling mo sa Trump victory? Ako to be honest naku, medyo magkaiba tayo Richard dito. So far, yung mga naririnig ko sa kanya, na mga sinasabi niya na ano ko Natutuwa na ka. Natutuwa ka na naman. nadadala ako. Some of the issues For example, ito na-discuss na natin nila Kristan to yung parang the US will only recognize two genders, man and a woman, women in women's sports, yung mga ganong tapos yung mga iba pa Common niyang mga sense. Common sinasabi na sense issue. Common sense issue. Di di ba ba yun? yung Oh, anti-woke na yun naman talaga yun naman ang isa sa mga ano niya sa mga driving ano niya pagdating sa culture wars Pero masyadong drastic nga yung mga sinasabi niya. Pero yung iba, parang ang galing nito kumbaga, nandun pa rin syempre, hindi pa rin maalis sa isip ko yung ginawa niya nung January 6 and yung how he's willing to pero yung mga bro, he's a changes na gusto convicted niyang gawin. felon. I mean, he had to settle Ayan, a oo. assault case. So, I mean, And he you're will not say kidding around. anything Yeah. just to get the vote of 'di ba na he will use the Bible, he will use Christ to attract the evangelicals. Parang sabihin siya yung Mahina rin kasi pinaka. yung kalaban. Mahina rin kasi yung kalaban. Oo Sayang. Nakita mo yung picture ni Biden, Pero parang tuwan-tuwa siya. Ang happy ng kasi, picture. kasi patapos na. Parang happy siya. Parang, bakit ang happy Makakapahinga na mo? siya. Si Trump pa yung parang worried. Like, nag-gets si Trump, oh my goodness, I'll have 4 more years of this. Tatanda rin ako. Di ba? Kasi tumanda ng big time si Biden So baka tatanda ng big time si Trump pag ganito yung level of stress niya. Alright, brother. Thank you so much. Siguro mag-set up din tayo, no? Let's have more conversation. I actually want to also do some more interviews also on my own show na local elections. So hopefully you, Ellie, Rosmar can also have you guys to discuss etong role ng Game yun. kasi this will be the first, let's just call it the first vlogger elections. No, the number of vloggers, Ayun. influencers, Oo. including at the Senate race among others, is unprecedented. I was looking at the numbers actually. May pag-aaral na nilabas ni Prince, kasama namin sa Philippine Star friends natin dati, nasa Reuters siya ngayon. They released a study that showed that lumiit ang numbers ng mga kandidato overall, even if umakyat. So, mas nagiging less competitive. Nevertheless, dumami yung national office, including Senate. At marami dyan, mga vloggers, influencers, gano'n. Yun yung change Even sa local, even if lumiit yung number of candidates, yung mga pumapasok at nagka-contest sa mga dynasties, ay mga katulad mo. Kumaga kayo ang new, hindi lang disruptors, new elite, counter-elite. Kumaga, no? Counter-elite. So, hindi ako Manalo nagtataka. muna kami. Kasi di pa naman kami nananalo Pag Yeah, nanalo siguro. but there's always the first wave, right? The first wave sets the tone, brother. And bata pa naman kayong Tama, lahat. tama, Pa tama. naman tayo ng konti. Oh. So, Hindi alam mo even nga kay si Trump, di YC. ba? People are crediting yung podcast strategy niya. Oh, bro. Di ba? Si Joe Rogan. Kasalanan ng mga woke. Yun Ayaw ang ng laking mga woke factor na Joe Rogan siya. Oo. Pero last point ko lang doon sa Trump, Sure, bro. parang napanood ko din kanina sa Young Turks na wake up call for Democrats din na makinig doon sa tao if you really represent the working class at yung mga dapat makinig kung ano yung gusto Maybe they should listen more to progressive ideas. Kaya baka it's a good chance na tignan yung hindi lang puro kung ano yung mga interest ng mga corporate donors nila and mga Uy, mga talaga. malalaking big money o Bernie big bro ka oil or pala, kung bro anong big man yan. Bernie bro ka pala. Joe Rogan was a Bernie bro. Sa sobrang inis niya sa Democrats,
nag-Trump na lang siya. So, that tells you something ng hanap ng tao ngayon, authentic, consistent. Now, Donald Trump is anything but nevertheless, he's relatable. He's entertaining, right? Kung pinakinggan mo yung podcast na 2-3 hours. So tama ka nakakainis yung woke culture na top-down, yung cancel culture. You could see, bro, that's really the That's problem. also a big Everyone's part, pissed yung off. sinabi mong word na entertaining. So, maski ako yun ang sinusubukan ko eh. Kasi if people will listen to your speeches on policies for 30 minutes, 'di ba kahit papaano naman make it entertaining for them, make it worth their Exactly. while. 'Di ba? Hindi puro mga boring stuff although important 'yun. Yeah. Importante din yung entertaining ka when it comes to politics eh. Absolutely. And yun nga wag ka mag-lecture. Di ba? I mean, I'm saying that as someone whose job is academic. But pag kausap mo yung mga tao sa labas ng classroom, wag ka mag-lecture. That's the last thing people want to hear. Don't tell them what's right for them, what they need. Inis na inis. Entertain them, but also infotainment. No? Infotainment. And that's Yes. exactly what we're doing in this podcast, bro. Di ba? Infotainment. Medyo kalog, medyo nagpapatawa, bardagulan, but my content. So on that note, thank you so much, brother. Good luck, and I'm proud of you doing fantastic job. Parang kailan lang nag-uusap tayo kung tatakbo ka or hindi. Sabi ko, yeah, sure, kausapin mo yung lawyer just to make sure you get the basics right. Oh, here we are, brother. Who knows, in 3 months from now, yari ka, hindi lang Kibuloy, Salvador, di ba? Ano na? Si Basta Philip bro, na yung at least hinahabol ko. si Chavit Singson dapat competitive kayo. Pag natalo niyo si Bato, yun na yun, bro. That's it. We're gonna go crazy. We're gonna go crazy. Thank you very much, Mark Gamboa. Fantastic conversation. Parang Miami boy ako dito. Fantastic conversation. Talk to you soon, brother. Take care. God bless. See you Saturday. Salamat. God bless. Good night.